Kamakailan lamang ay nag-uwi ng karangalan ang mga estudyante o partisipante ng Basic Education ng Divine Word College of Calapan sa nagdaang Academic Pro 2013 sa St. Jude Catholic School noong nakarang November 14 to 16, 2013. At ngayon ay makakapanayam natin ang tatlong mga estudyanteng ito. Kasama ko ngayon si Teresa Deva, Alkim Rayos at Judith Martires. Ano yung mga naging preparasyon ninyo sa mga nangyaring academic pro? Yung po naging preparation namin dahil nga po sa na-pressure po kami na dapat po ang Divine Word College of Calapan ay mag-champion sa academic bowl. Start po lang po ng month of May, nireview na po kami ng aming coach na si Sir Ryan Tiel de Leon. Then every Saturday of the month po, nandito po kami sa school para po mag-review. Then 2 weeks na lang po before ng laban, everyday na po kami nire-review ng mga teachers namin sa SBD Spirituality, General Information, Science, English, and Math. So, diyan po, nagamit naman po namin yung mga napag-reviewhan namin. So, thankful po kami sa mga naging teachers namin. At maaari niyo ba ang ilahad? Ano yung mga naging experience ninyo during that contest? Sobra po kaming kinabahan nung eliminations round. Parang dun po kami kinabahan dahil magkakaiwalay po kami. Then nung nag-a-announce na po sila ng mga kasama po sa final round, dun po talaga kaming hindi po kami makapagsalita, ganyan. Kasi po, hindi po namin alam kung makakapasok po kami. Then nung tinawag po kami, second to the last po kami tinawag, dun na po kami nakahinga ng maluwag. Then doon po sa final round, medyo maayos naman po, hindi na po masyadong kinabahan kasi po nagtutulungan na po kami doon sa mga pagkuha po ng sagot. At maaari niyo bang banggitin sa amin ano yung mga naging inspirasyon ninyo kung paano niyo nauwi yung pagiging champion or first place dito sa ating paaralan? Siyempre po yung school po namin dahil nga po yung po nire-represent namin at yung mga magulang, yung mga teachers po, yung mga kapwa po namin estudyante na talagang todo suporta po sa amin sa paglaban namin ito. Yun po siguro ang parang naging way na para ma-inspire po kami para manalo po sa academic brawl. Para naman, if ever na magkakaroon ulit ng academic brawl next year, para sa mga susunod sa inyong yapak, anong mensahe ninyo? Tigigisa kayo. Yung message ko lang po dun sa next pong lalaban is okay lang pong kabahan kasi part na po yun nung Then, just have fun po kasi it's a new experience and yun nga po, yung para po sa aming tatlo, sobrang saya po nung nangyari, lalo na po nung nanalo po kami first place. So, kayang-kaya din po nila yun. So, sa akin naman po, masasabi ko lang, keep calm and trust God. Kasi, whatever na mangyari, kung nagpa-trust ka kay God or may faith ka kay God, talagang mangyayari yun. Kaya siguro faithful at siguro ito na yung pinaka-way niya para masabi sa amin na okay, enjoy and congratulations. Sa akin naman, siguro believe in yourself na lang. Then, yun nga, magdasal ka kay God. Then, yung mga na-review mo, yung tandaan mo siya, wag lang doon sa time mo nag-review ka, doon mo lang siya may intindihan. Tapos habang kayo nag-exam, wag ka masyadong kabahan, mag-relax ka lang, na isipin mo, test lang to na okay lang kung ano yung magiging result niya kasi ginawa mo naman lahat na yung makakaya. So maraming salamat and congratulations Teresa, Alkim, and Judith and sa Basic Education Department ng DWCC. Ngayon naman po ay matutunghayan natin ang mensahe mula sa Principal ng Basic Ed, Dr. Fidelisa A. Nambata. To you, my dear contestants, congratulations, and I hope this contest wherein you won as the champion will serve as your inspirations in joining the other contest. I hope that still you will remain humble in spite of that, and I hope you will serve as inspiration to other students. At what you have stated, it's really good that first of all you trust God, and during the contest you stay calm, and as what one of you said, just always be relaxed.
And according to you, to the contestants, this serve as their inspirations. So again, contestants, coaches, teachers, and the Divine Word College of Calapan as a whole, congratulations! Naang buwan ng Nobyembre ay pinasinayaan si Manuel L. Quezon bilang First President of the Philippine Commonwealth. Noong November 15, 1935, pinasinayaan si Manuel Luis Quezon sa Legislative Building, Manila bilang Second President of the Philippines and First President of the Philippine Commonwealth sa ilalim ng United States at minarkahan bilang simula ng kanyang unang 4 na termino. Ako po, si Erica Joy Gutierrez para sa Kwentong Bata. Na ipinoklama ang isang araw ng Nobyembre bilang National Day of Thanksgiving. Noong 1863, sa katauhan ni Abraham Lincoln, ipinoklama ang huling araw ng Huwebes sa buwan ng Nobyembre bilang National Day of Thanksgiving o pambansang pagpapasalamat ng lahat ng tao. Ako po si Paula Miranda para sa Kwentong Bata. Noong November 10, 1902, isang Act No. 500 ang sinumite ng paghihiwalay ng Mindoro mula sa kanyang mother province. At noong November 15, 1950, lubusang nalagdaan at naisabatas ang paghahati ng mga isla ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Hanggang ngayon, naging makabuluhan pa rin ang araw ng November 15 bilang araw ng pagkakatatag ng Oriental Mindoro. At sa kasalukuyan, nagdiriwang na ito ng 63rd founding anniversary. Ako po si Jael Ira Almasan para sa Kwentong Bata.